Kinuha mong yaya ni Angelica yung tatanga-tangang helper doon sa school niya? Hindi mo nga kilala kung saan ang galing yun eh. Imported yung vase na yun. Sir, huwag niyong sasaktan si Angelica, sir. Wala ko siyang kasalanan. Ako po nakabasag ng vase. Aminin mo na lang kaya yung totoo dun sa mudrax mo. Para hindi ka inaapi dun sa balay na yun, no? Wow! Ice cream! Angelica! Diyos ko, nasaan ba yung batang yun? Eh, di ba kaklase ka ni Angelica? Nakita mo ba kung saan siya pumunta? Hindi po. Sige po, mauna na po Sige, ako. salamat. Saan ba yung batang yun? Ang bira naman. Manong, ice cream! Ice cream! Manong! Ice cream! Diyos ko, nasaan na ba yung batang yun? Angelica! Angelica! Manong, ice cream! Ice cream! Yaya! 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 Kuya, Kuya, may nakita ho ba kayong batang naka-uniforme ng St. Augustine? Mga ganito katangkad? Ay, pasensya na po. Wala po akong nakita. Sige, Sige po. Angelica! Mommy! Mommy! Hello? Ma'am! Oh, Ella, napatawag ka. Papunta na ako dyan. Susundin ko kay na Angelica. Ma'am, si Angelica ho! Bakit? Ano nangyari kay Angelica? Ma'am, nawawala ho kasi si Angelica eh. Ano? Angelica... Ano ba nangyari, Ella? Nasaan si Angelica? Mami, nanap ko naman po siya eh, pero hindi ko po siya mahanap. Hindi ko po siya makita, ma'am. Pag may nangyaring masama sa anak ko, naku, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ma'am, hindi ko naman po sinasadya eh. Angelica! Angelica! Angelica, anak! Angelica! 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 Mommy! Mommy! Angelica! Angelica! Oh my God, anak! Are you okay? Ha? Saan ka nanggaling? Diyos ko naman, anak, pinag-alala mo ako ng husto. Mommy, gusto ko lang naman ng ice cream. Anak, okay lang yun, pero anak naman, magpapaalam ka. Baby, wag mo nang uulitin to, ha? Magpapaalam ka na sa susunod, ha? Huwag kang aalis, ha? Anak, alam mo namang ayoko may masamang mangyayari sa'yo. Anak, naiintindihan mo ba ako, ha? Ikaw na, pasok na sa kotse. Pasok na. Okay ka lang talaga, ha?
Bakit hindi mo siya binantayang mabuti, ha? Alam mo namang may diferensya si Angelica. Bakit mo siya pinabayaang mawala? Ma'am, hindi ko naman po sinasadya yun eh. Anong hindi sinasadya? Paano kung may masamang nangyari kay Angelica, ha? Pinagkatiwalaan kita dahil ang buong akala ko, maaalagaan mong anak ko. Bakit hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo? Pasensya na po. Pasensya? Diyos ko, ingat na ingat ako sa anak ko. Pagkatapos pababayaan mo lang pala, akala ko pa naman, iba ka sa mga naging yaya ni Angelica. Wala ka rin palang kwentang yaya. Kayo ang walang kwentang ina. Anong alam niyo sa pag-aalaga ng anak? Pinabayaan niyo nga yung anak niyo, di ba? Wala kang karapatang sabihin sa akin yan dahil hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko. Papalaki ko lang ng maayos ang anak ko. Oo, siguro hindi nga kayo nagkulang kay Angelica. Pero sa anak niyo, sa isa niyong anak, hindi ba kayo nagkulang? Pinabayaan niyo nga siya, di ba? Hindi kita maintindihan. Hindi niyo na maalala. Hindi niyo na maalala. Ano sabi mo? Iniwan niyo yung anak niyo. Iniwan niyo siya para sa asawa niyo. Sa bago niyong pamilya. Iniwan niyo siya na parang tuta. Kayo ang walang kwentang ina. Iniwan niyo ako na parang tuta. Pinabayaan niyo ako. Sasabi mo? Sinasabi mo pinabayaan kita. Hindi niyo na pa maalala. Hindi pa ba malinaw ang lahat? Ilang taon na, simula nung tinalikuran mo, 7 taong gulang na batang si Elisa. Nangako ka sa kanya na hindi mo siya iiwan. Na hindi mo siya papabayaan. Na hindi ka mawawala sa tabi niya. Pero anong ginawa mo? Umalis ka pa rin. Umalis ka pa rin sa kabila ng pakiusap niya. At ako yun. Ako ang batang yun. Hindi alam ang pangalan ko. Ako si Elisa. Ako ang batang iniwan mo. Totoo yan. Totoo yan. Wala na si Elisa. Wala. Mommy, sorry. Angelica, it's okay. Pero anak, sa susunod,
Huwag ka na ulit hihiwalay sa akin o sa yaya mo, ha? Okay, Mommy. But, where's si Aya Ella? Pumasok ka na sa room mo, ha? Susunod na si Mami. Okay, go. Totoo bang sinabi ni Ella? Siya ba si Elisa? Pero paano nangyari yun? Patay na si Elisa. Patay ng anak ko. Alam na ni Mrs. Montenegro na anak ka niya? Oo. Pero hindi pa rin siya naniwala. Ang sakit-sakit, Mark. Pero ang mas masakit pa doon, nasa harapan na niya ako, pero hindi pa rin niya ako matanggap. Baka naman nabigla lang ang nanay mo. Hindi ko alam. Ni wala man lang akong nakitang pagmamahal o pananabik sa mukha niya nung sinabi ko yung totoo. Nakalimutan niya talaga ako. Ayaw na talaga niya akong maalala. Akala ko doon ka na naman matutulog sa kwarto ng anak natin. Chinek ko lang si Angelica. Wala pa kasi yung yayo niya eh. Umuwi sa kanila. Bernard, Hmm. yun bang pinakita mo sa akin noon na sunog na bangkay? Si Elisa ba talaga yun? Hindi ba kayo nagkakamali lang? Oh, Elisa. Akala ko umalis ka na eh. Mark, hindi ko alam kung kaya ko pang humarap sa mga Montenegro. Pagkatapos na nangyari kanina, hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik doon. Huwag ka mag-alala. Pinakiusapan ko na yung ermat ko at pumayag naman siya na dumito ka muna. Salamat ah. Alam mo, gumagaan ang pakiramdam ko kapag may nakakausap akong katulad mo. Kasi pag naiisip ko yung nangyari kanina, sumasama yung loob ko eh. Nasasaktan ako. Siguro dapat hindi na lang ako lumapit sa nanay ko. Baka naging mas maayos pa ang lahat. Pero kahit masama ang loob ko sa kanya, kahit nagalit ako sa kanya, hindi pa rin may aalis ng isang anak ang pananabik niya sa kanyang ina.
Okay lang yan, ma. Maita, nakita mo yung bangkay, di ba? Si Elisa yon. Pero Bernard, hindi natin siya pina-check o pina-DNA. Baka bangkay ng ibang tao yun. Baka hindi si Elisa yun. Bernard, baka nagkamali lang kayo. Maita, si Elisa ang bangkay na yon. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla mo na lang ako tinatanong tungkol doon? Naalala ko lang kasi si Elisa eh. Si Elisa ang batang nasunog na yon. Matagal na yon. Let it go. Maayos na ang buhay natin. I'm sorry pero kailangan tanggapin mong hindi nakaligtas ang bata. Buka muna. Kuya, Ate Elisa, pwede ka na matulog. Nakahanda na yung kama mo doon sa kwarto. Kapag may kailangan ka lang, magsabi ka lang, ha? Salamat, Naabala ko pa kayo. Walang problema yun. Basta para sa ikabubuti mo at kaya kong gawin, gagawin ko. Naks na nga, lupit mo, kuya. Lupit! Parang dumidiskarte lang, ah. Ikaw, praning ka talaga, Bok, ha? Tatapasin ko na yung bangs mo, ano? Tara, pumasok pa tayo sa loob. Kung may kailangan ka, dyan na kami sa loob, ha? Sige, salamat. Bernard, ina ako. At hindi ko kayang gawin sa anak ko ang pinagagawa mo sa akin. Nandito rin naman po ako na eh. Ako, hindi ko kayo iiwan. Salamat, anak. Swerte-swerte ko talaga sa iyo. Mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. Akala ko mawawala na kayo sa akin. Akala ko mag-iisa na lang ako. Anak, hindi ka mag-iisa. Hindi ako mawawala sa mundo, ha? Si Ella nga yata ang anak ko. Diyos ko. Ano gagawin ko? Lisa. Buti naman at naalala mo ako. Diyang pasensya na ho kayo. Kagustuhan kasi ni Bernard na naiwasan ko kayo para makalimutan ko raw ang nakaraan.
Naiintindihan ko yun. Tsaka, simula naman nung araw pa, alam ko namang walang amor yung asawa mo sa mga mahihirap ng tulad natin eh. Oh, bakit ka ba nakapagkita sa akin? Tsaka wala akong ibang mapagsabihan eh. Alam niyo namang kayo lang ang pinagkakatiwalaan ko. Bakit? May problema ka ba? Tsaka, si Elisa. Buhay ang anak ko. Ano? Wala akong ibang nakitang pruweba na siya nga ang anak ko, kundi yung litratong ibinigay ko sa kanya nung bata pa siya. At nung sabihin niya na siya ang anak ko. Pero siyang ramdam ko eh. Naramdaman ko nung sinabi niyang siya si Elisa na siya ang anak ko. Pero nakita mo ang bangkay, hindi ba? Pero siyang pwedeng nagkamali noon ng akala si na Bernard. Kaya pwedeng hindi si Elisa yung bangkay na yun. O pagpalagay na natin si Elisa yun, anong gagawin mo? Maihaharap mo ba siya dun kay Bernard at saka kay Doña Asuncion? Eh kung hindi nga siya tanggap noon ni Bernard, siyang mas lalo pa ngayon. Si Bernard pa, ayaw na ayaw nung napapahiya sa ibang tao. Kung yung sariling anak nga niya, kinahihiya niya eh. Yung pa kayang anak ko sa ibang lalaki. Siyang hindi nila matatanggap si Elisa sa mansyon. Kapag ipinakilala ko siya sa kanila, baka magkasira kami ni Bernard. Baka itakwil ako ng mama. Eh, papaano na si Angelica? Nagkataon talagang malaking gulo yan, Maida. Pero hindi ko naman pwedeng kalimutan na lang ulit si Elisa. Yung anak ko. Alam niyo, matagal kong pinagsisihan ang pag-iwan sa kanya noon. Kaya hindi na ako papayag na magkahiwalay pa ulit kami ngayon. Elisa, ayaw mo ba talagang magpasama sa akin doon? Hindi na, huwag mo na akong intindihin, Mark. Meron pa naman akong natirang pera dun sa huli kong sahod eh. Tsaka, unahin ko munang maghanap ng bahay, tapos saka na lang ako maghahanap ng trabaho kapag nakahanap na ako ng malitirahan ko. Ayoko na talagang bumalik dun sa mansyon eh. Ikaw bahala. Basta kung kailangan mo ng tulong, ha? Nandito lang ako. Sige. Salamat ah. Elisa. Nakausap ko yung kaibigan mong si Mimi sa school ni Angelica. Nagbaka sakali lang ako na baka dito kita makita sa bahay ng kaibigan mo. Anong kailangan niyo sa akin? Kung natatakot ho kayo na baka manggulo ko dun sa mga Montenegro. Kung iniisip niyo na baka magpakilala ako sa kanila bilang anak niyo. Nagkakamali ho kayo, hindi ko gagawin yun. Hindi, anak. Gusto ko lang makita ka. Makausap. Sabik na sabik akong mayakap ka.
Salamat at binubulit ang buhay ko. Magkakasama na tayong tatlo ni Angelica. Ha? Yaya! Yaya, yung balon ko lumipad! Yaya! 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 I'm sorry, pero one piece of advice, pwede ba? Mag-ingat ka. Kasi hindi naman lahat ng oras may handang tumulong sa'yo katulad ko. Okay na lahat eh. Eh, ano nga nangyari? Talaga yung brother nyo, si Tito Bernard? Wala, nakarami tayo. Ay! Kamusta na kayo, Mama? Nandito na ho ako. Sana rin mapatawad niyo na ako sa lahat ng ginawa ko. Umalis ka na sa pagmamahal. Bakit